Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kasama, ayon po sa World Health Organization, ang diabetes po ang pinangangambahang maging pang-pitong sanhi ng pagkamatay sa buong mundo pagdating ng 2030. Noon lamang 2012, abay umabot po sa halos 1.5 milyong katao sa buong mundo po ang namatay dahil sa sakit na ito. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gusto nutrisyon ang katuparan. Pag-uusapan natin ang diabetes ngayong hapon kasamang ating ninang sa Wastong Nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director 4, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ma'am Bernie, Merry Christmas. Merry Christmas. 34 days na lang, ma'am. Kakatapos lamang ng APEC, Christmas kagad, no? Post-APEC. Sige na nga, Merry Christmas na rin. At syempre sa lahat po ng nakikinig, taga-subaybay ng Radyo Mo sa Nutrisyon, magandang hapon po sa inyong lahat. Alam mo, Rod, talaga totoo yung sinabi mo kanina sa intro. Opo. Talagang patuloy dumadami ang nagkakaroon ng diabetes sa buong mundo. Kabilang na ang Pilipinas, di ba? Sa mga bansang may mataas na bilang ng may diabetes. Ngayon pa lang as I speak, mayroon nang nakatalang mahigit 3 milyong kaso ng diabetes sa Pilipinas. Kaya dapat talagang pagtuunan ng pansin ng sakit na ito, at isa sa mga pangunahing paraan upang maiwasan ang diabetes ay yung pagkakaroon ng tamang diet. At yan nga ang ating pag-uusapan, Ma'am Bernie at mga kanutrisyon sa hapong ito. Kasama ang treasurer ng Philippine Association of Diabetes Educators, isang clinical dietitian at diabetes educator mula po sa University of Santo Tomas Hospital, si Miss Maria Bernadette G. Platon. Magandang hapon po, Ma'am Bernadette, at welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Magandang hapon din sa lahat, at sana sa nakikinig ngayon ay hinay-hinay ngayong Kapaskuhan, baka masobra ng ating kakainin. Good afternoon again. Good afternoon po, Badette. Badette, no? Yes okay, po. Badette, Welcome back. Pangalawang beses. Salamat. Pangatlo na, Ma'am Badette. Opo, pangatlo na. Suking na ako. Basta Alright. pag diabetes ang pinag-usapan, Si Ma'am Badette, si Ma'am Badette ang kinukuha natin. ang ating guest resource person. Ang topic natin yung pagiging sweet. Ngayon nga pa. Yes. Oo nga, Sweet. sigurado sweet. Marami tayong mga kain sweet. Maraming panghimagas. Pag-usapan po natin muna, Ma'am Badette, kung ano po ba yung diabetes at ano po yung klase o level nito. Alright. Meron po tayo tinatawag na diagnostic criteria para masabi nga natin na tayo yung magiging diabetic na. Yung tinatawag po natin fasting blood sugar. Ito yung kukuha ng hindi ka kakain sa loob ng 8 oras, at pag chinek ang blood sugar mo at umabot ng 126, ikaw ay pataas, ikaw ay magkakaroon, confirm na magiging diabetic ka. Pero may iba pang diagnostic criteria, yung sinasabi po nating HbA1c. Ito ang i-check ang blood sugar natin, average blood sugar for the past 3 months. At kapag umabot ng below or above 6.5%, iyan din ay isang criteria para maging diabetic tayo. Bale, 6.5% and Yes up po, din. above. Yung isa, 126 grams Above. ba per deciliter? Milligrams per DL Milligrams po. per
per liter. per DL po. Per DL deciliter. Okay. Pero yung iba, kung ayaw nilang mag-fasting, meron po tayong tinatawag na random Okay. blood sugar. Ito yung pwedeng 2 oras pagkatapos kumain. Pag umabot siya na mahigit 200 milligrams per DL, isa pa rin yan sa mga criteria para magkaroon ng diabetes. 200 Milligrams per DL. Pero Ma'am Badet, 'di ba, pagka 2 hours after meals, medyo mataas pa talaga yung ano mo, 'di ba? Opo, kasi Oo. naglalabas pa rin po tayo ng ating glucose from the Oo. liver, aside po yung nagsisirculate yung ating glucose Oo. sa So, dugo natin. sino ang mas yung nag-fast ka ng 8 hours o itong kakakain mo lang ng after 2 hours kukunin yung dugo? May isa pa po tayong test, yung tinatawag natin oral glucose tolerance test. Oral glucose, Opo. okay. Wherein, i-check yung blood sugar niyo ng fasting, first hour, and second hour. Pero dun sa 4 na nabanggit ko pong criteria, pwede naman po 2 to 3 out of 4 na nag-positive. That's the time you will be diagnosed as diabetic. So hindi lang isa. Hindi lang po halimbawa, isa. fasting blood sugar, hindi lang 'yon. Hindi Dapat may lang po. confirmatory Yes test ka po. pa. Opo. Ano naman po yung mga senyales, yung mga sintomas, Symptoms, ma'am? oo. Opo. At paano natin malalaman yung isang tao, yung mga nakikinig Yung ngayon? hindi pa nakapag-test. Hindi pa alam. Wala pang, opo, wala pang test. Oo. Yung simple lang. Yung mga kasi mas majority type 2, no? Yung mga 90% of our matanda, population oo. ng mga Opo. diabetic, they started na mas matanda na sila, mas matanda-tanda. Kapag ikay nagsimula na medyo malaki ang pangangatawan natin at bigla tayo nangayayat na wala naman tayong ginagawang paraan, isang senyales na baka hindi na gumagana yung ating tagalabas ng insulin mula sa ating lapay para mapababa ang sugar. Kaya yung kalamnan natin na hindi nakakatanggap ng glucose. Kaya biglang Pumapayat. weight loss, isang senyales na baka diabetic ka. Yung mga simptomas din natin na parang nawawalan ng pakiramdam ang ating mga extremities sa ating kamay, sa ating paa. Pwedeng apektado na ang ating nerves. O panlalabo ng mata na parang tingin natin maulap o may mga spot. So isang sign din yan na hindi lang dahil kailangan magpalit ng salamin o malabo ng mata, pwedeng ipacheck din natin yung ugat. So hindi lang yung akala lang natin na uuhaw tayo, kaya tayo inom ng inom. So isang sign din na parang Mabilis naghahanap ka parati ng tubig. Pero ihi ka pa naman ng ihi. Kasi hindi na kaya yung ating taga-control ng ating ihian, ang reserba ng ating fluids, kaya mabilis din tayo maglabas ng ating fluids. So, sudden weight loss, ihi ng ihi, pamamanhid Pangangapal o saka yung namamanhid, pakaramdam natin sa oo. extremities at yung ating yung paningin. Pero So at least Ma'am Badet, mga ano yan visible, unlike yung Yes, ibang sakit opo. na Yes. parang hindi mo hindi nagpapakita ng any symptom at all. Yan, tawag At po least ito natin- kita. Tawag po natin doon asymptomatic. Oo, Akala natin asymptomatic. walang nararamdaman, Walang pero sakit, pag oo. pag may check-up ng gagawin, doon natin nakikita yung naglalabasan yung mga abnormalities. So yung ordinaryong tagapakinig natin, pwede na nilang parang i-confirm din nila. Physical, opo, physical signs. oo. Kung laging lumalabas sa nagwiwiwi sa kahit gabi Opo, yung hindi mapigilan ang yung pag-ihi. kulay ng ihi, wala yon, hindi yon hindi yon symptom. Isa pong sinasabihan po namin ang mga pasyente, kapag napansin po nila na parang merong langgam na malapit sa inodoro o sa kanilang mga underwear, isang sinyalis din na nilalabas Mataas ang natin sa sugar. ihi yung ating sugar. Okay. Ang diabetes kasi, di ba, Ma'am Badet, isang kondisyon na pangkalusugan na nagiging sanhi rin siya ng iba pang karamdaman, di ba? So, ano yung mga komplikasyon na maaaring mangyari kapag meron ng isang tao ng diabetes? Okay. Dahil po ayon sa talaan po natin, 500 na undiagnosed diabetic po ang nakikita nating araw-araw sa buong dito lang po sa Pilipinas. At karamihan po sa kanila, unang tumataas din ang kanilang presyon. So blood pressure. So tinitingnan ng anggulo, ano kaya ang pwedeng mauna?
yung kanilang hypertension o ang kanilang uncontrolled blood sugar. So ngayon sa bayan na po natin siyang tinitignan. So isa pa rin po, pang matagalan, so once na naging diabetic na tayo, sa loob po ng 10 taon ay kailangang alagaan natin na magkaroon ng further damage, lalo na po sa ating bato. Kasi pag Kidney. tinira na ang ating kidneys, mas malawak ang paggagamot ang kailangan natin tutukan dyan at mas magastos. Siyempre. At madalas talagang kung matagal ka ng may diabetes, talagang papunta doon, Oo, no? kaya- Papunta doon sa mga complications na Tama yun. po. So ang role po talaga ng isang diabetes educator ay prevention or delay the complications. So ano pa Ma'am Badet, ang iba pang mga complications Okay. associated sa diabetes? Yung sugat po na matagal gumaling na pwedeng ikaputol po ng ating mga extremities. Mhm. Aside po dun sa panlalabo ng mata, pwede rin pong ikabulag kasi nga po mas maliliit kasi yung mga ugat natin sa mata Kaya pag yan ay nagbara at hindi nakakatanggap ng oxygen o sustansya sa ating mga sa ating ugat, pwedeng ikasira ng ating mga nerves, lalo na papunta sa mata at saka sa extremities natin. Meron ba mga complications naman, Miss Badet, na talagang pang lalaki o iba naman pang babae? Parang gender specific na Oo. complication? Mas Ano yung mga yun? mas madalas po nakikitaan natin yung pangangati sa balat, lalo na sa puwerta, sa mga babae na mga diabetiko na natin. Bakit nangangati ang balat? Kasi na-obserbahan po natin dahil nga ang ihian ng mga babae natin ay mas maikli at kaya ang naiiwan na droplets ng ihi natin sa may puwerta, yun ang nagiging infection. Kaya mas nararanasan ng mga babae na nangangati ang kanilang puwerta. Pero sa ibang pasyente naman, ang kate nasa balat. No, hindi lang naman doon sa puwerta. Sa mga lalaki naman, sa mga lalaki, yung tinatawag po natin na erectile dysfunction, yung nahihirapan na ang kanilang sexual Organ. activity. Ika nga na para magpaligaya ng ating mga loved ones, partners. oo. So mas Mas common po sa mga common lalaki, po. Okay. Ano naman yung mga risk factor sa pagkakaroon ng diabetes? Paano yung prevention aspect? Paano natin malalaman kung ano yung mga risks factor? Meron po tayong tinatawag na modifiable and non-modifiable risk factors. Pag sinabi po natin non-modifiable, kapag ikay may kapamilya o kamag-anak na meron ng diabetes, lalo na kung direct family member, can be both parents or from your grandparents, meron ka at least 50% risk ikaw na anak or apo na magkaroon din ng diabetes. So ano yun, namamana? Opo, Nasa gene ba yun? Nasa gene po yun. So yung tinatawag po natin na Oo. non-modifiable. Pwede rin po ang edad. Kasi So habang dapat tayo, pala alamin mo kung may lahi. Kung may lahi Oo, kayo. may lahi. Kaya kung Pwede ikaw tayo. mag-aasawa, alamin nyo muna kung may kapamilya ang kamag-anak mo na may diabetes. Oo. Namamana din pala yan. Opo. Malakas ang chance. Pero kahit sabihin natin na mamana yan, pwede pa rin nating i-prevent. So yung tinatawag po natin modifiable naman na risk factors. So alam mo may lahi, sa pagkain maging masunurin na tayo. Pag may lahi, huwag mong tanggapin. Pag naliligo pa lang. Tanungin mo na. Okay, may lahi ba kayong Oo. Pwede. So, yung mga modifiable. Kagaya nitong nagtanong sa atin, Rod, meron tayong Opo, ma'am. texter 9435. Si Meng ng Kalamba, mari pa rin po ba manigarilyo at uminom kahit na may diabetes ka? Ito yung modifiable behavior. Opo, kasama po yan sa ating lifestyle change. Oo. Kasi ang sigarilyo Pwede po, pa daw ba? Humihirit pa si Meng.
ay syempre gusto po natin healthy lifestyle. Alam niyo po ba ang sigarilyo o nikotina mula sa ating sigarilyo ay nagkukos din po yung ng pagbabara sa ating mga daluyan ng dugo. So parang hinahalin tulad din siya na parang taba or fats. So sa ngayon talagang totally sana bawal. How about yung pag-inom naman ng alak, sinasabi nila only during occasions, no? Isang shot lang o isang paano? bote lang. Pag araw-araw may okasyon. O para. Yeah. Okay. Opo. So ako'y bilang diabetes educator, kung sakali sa mga pagkakataon ay naman maging konsentador sa aming sa pang-araw-araw na ligaya ng ating mga patient, sinasabi na lang po namin, only if na mangyari yon, sana dapat nakakain mo na bago uminom. Safe po tayo ng 1 shot sa mga babae at 2 shots naman kung hard liquor sa mga lalaki. Pero, ngunit subalit, pag araw-araw natin gagawin ito, ang magiging damage naman ay nasa atay. Oo. Kasi kung hindi man asukal yung blood sugar yung maapektuhan sa'yo pagpatuloy mo mga bisyong ganito, ang kapalit niyan is yung health naman ng kidney. Opo. Ay, Liver. Oo. So, Diba? ibang organs din ang naapektuhan. Oo. Mas marami kang mawawala kung ipagpatuloy mo yung mga bisyo na to. Kaya Tama pag po tumigil yan. ka, ingatan mo yung sarili mo, hindi ka mapupunta sa lugar na yun. Saka mahal na ngayon ng sigarilyo at alak, ha? I know. Yun na nga, syntax nga. Okay, so ang tanong niya dyan is, paano ba makakaiwas sa pagkakaroon ng diabetes? Yung modifiable risk factors ba? Kaakibat yung modifiable behavior din? That's right Ma'am Badet? po, Oo. opo. At So- gaano kalaga naman yung pagkain? Kasi may tanong din dito si Romy ng Quezon City. Ano po ba yung pinakabawal na kainin pag may diabetes? Pag meron ng diabetes. Oo, okay. yun ang tanong niya. Kasi tamang-tama, kasi tamang nutrition na yung para maiwasan ng discussion natin. Opo, okay. Sabi, yung connotation po, pag kumain ka ng matamis, nakaka-diabetes. Pero ayon po naman sa ating mga pagsusuri o base na rin po sa mga ebidensya natin, po pwede pa naman tayong kumain na merong asukal sa ating pang-araw-araw na kinakain. Yun nga lang, kailangan isang guni sa ating diabetes educator kung gaano kadami lang ang pupwede na kainin. Halimbawa po, sa isang kutsaritang asukal na ihalo natin sa kape. So more or less, katumbas po niyan is just 5 grams carbohydrates. So pasok pa rin naman siya kung tutuusin sa ating total allowance po natin for our carbohydrates. Pero ibig sabihin doon, kung mag-aasukal ka, babawas mo sa ibang Tama source of yan. carbo. Hindi siya pandagdag. Kung Oo, hindi, oo. meron lang tayo ipapalit. O Ipapalit. babawasan sa iba nating kakainin. So bali, ang pinakabawal talaga, yung sugar. Additional sugar. Yes po. Kasi kung minsan yung ibang sugar hindi mo nakikita May naka-incorporate. hidden. Opo. Naka-incorporate Sa pagkain. Sa pagkain. At lahat ng pagkain nagiging carbo. Asukal din po siya sa katawan. Oo, kino-convert ng katawan Opo. natin lahat ng kinakain natin at iniinom. Pero Kaya, wag din po natin kaligtaan na hindi porket alam natin diabetic na tayo, iisipin natin lahat bawal. Oo. Ang Hindi importante lang dyan, kumain ng tama, nasa oras, at balanse. At madaming gulay, More fiber po mula more sa ating fiber, oo. gulay. Yung stress ba, Ms. Badet, related din siya sa diabetes? Opo. Tama po yan. Kasi may dalawang klase tayong stress. Yung stress po na nararamdaman ng katawan at yung stress na psychological. Pag nararamdaman po ng katawan, meron tayong metabolic stress na may infection o nagtitake tayo ng steroids, talaga nagpapataas siya ng ating blood sugar. Pero yung medyo psychological stress na ginagawang
avenue lang ang pagkain, naging stress eater. So isa rin siyang factor na nagpapatas din ng ating blood Oh, sugar. yung mga kaibigan, yun yung sad ako, makakain Oo, na. mag-ice cream nga tayo. Mag-cake na tayo. yung mga prutas, ma'am, kasi yung iba Mataas ang sugar na. pag diabetic, Natural. takot kumain sila ng prutas kasi matamis din daw. Tama po yan. Opo, bawal po Ang ba term yun? po natin dyan, sir, glycemic index. Oh. Yung gaano kabilis nagiging asukal sa katawan Nako-convert, kapag kinain natin ito. Karamihan po sa mga pinapahinog natin na prutas, yan ay mangga, pakwan, pinya, medyo may kataasan po ang kanilang glycemic Strawberry. index. Yun, ang sarap nun. Tapos isa-shake pa natin. Lagyan pa ng cream. Yun. Pero hindi po ibig sabihin talaga bawal. Opo. Parang Moderate lang yung size. aayusin lang po natin kung kailan natin siya pwedeng kainin. Mas mainam po, take it as part of the meal. Ika nga dessert. Huwag siyang kakainin na hiwalay kasi pag wala siyang kasama ibang pagkain, mabilis talaga siya magpataas na sugar. Kasi mas napapadami. Isa ang pa kain, yun, no? baka mamaya isang kain na ng lansones o ng Medyo grapes. guilty ako dyan. Okay, Rod, Ma'am Badet, bago tayo patuloy, ibibigay ko lang yung ating word for the week na na-touch na rin kanina ni Ma'am Badet, yung fasting blood sugar. Oo, ang fasting blood sugar or FBS ay isa nga sa mga paraan upang masukat ang level ng asukal o glucose sa ating dugot. Ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagsusuri ng blood sample ng pasyente. At bago ito isasagawa, kailangan munang mag-fast o wag kumain ng 8 oras, kaya tinawag nga na fasting blood sugar. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, maaaring matukoy kung ang isang tao ay mayroong diabetes o mas mataas na blood sugar level. Ang normal na level ng blood sugar ay nasa pagitan ng 70 to 100 milligrams per deciliter lamang, at pagka tumaas nga sa 126 or more ay yun ay diabetic level na. Upang mabantayan ang inyong blood sugar, lalo na kung nasa edad 45 pataas, makabubuting sumailalim sa FBS kada 3 taon. Tama, Miss Badet? Every 3 years? Oo. Kapag overweight na batang may edad 10 pataas o kaya naman ay kabilang ka sa mga ilang risk factor ng diabetes, mainam ang mas madalas na pagpapakuha ng FBS. Maaaring ang taon-taon. Oo, kung pwede. Ayun. Doon naman po sa mga may katanungan, abay maaari po kayo mag-text sa ating smart number sa 0921-431-1044. Tama ho, ma'am. Gaya ni Meng. At doon sa isa pang nagtanong Romy. from Si Romy ng Quezon City. from Quezon City. Yung ating Globe number naman ay 0927-650-6795. O tumawag po sa 8822-374. Yan pong ating landline. Maki-interact din po kayo sa amin sa hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Umaabot na ba tayo ilang milyon na? At i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google+. At panoorin din po ang dating mga episode, pati na rin itong episode natin ngayon sa YouTube channel na Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yon. At mapapanood nyo din po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. Sa social media naman, i-like nyo kami sa Facebook page, Radyo Mo sa Nutrisyon. One word din po yon. Sundan din kami sa Twitter account ng Radyo Nutrition. One word din po yan. At bisitahin din ang aming website, nnc.gov.ph, at official Facebook page na NNC Official. One word. Asik Bernie, ibigay na po natin sa kanilang ating Oo text nga. question Meron na of bang the sagot? day. Meron na bang nakapost dyan? Silipin nga natin ang ating text line. Wala pa so far. Okay. Wala So, pa. naghihintay pa ng tanong. Naghihintay Oo pa nga. ng tanong. Wala Opo, pa. ma'am. Bawat isa po sa unang ani na makapag-text po ng tamang sagot ay mananalo ng, hindi po house and land, 100 pesos na cellphone load. Okay, at ang tanong po mga kanutrisyon, magbigay ng 2 risk factor sa pagkakaroon ng diabetes. Naku, napakadali. I-text pong inyong sagot sa ganitong format: full name, eksaktong address. Ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at dalawigan. At ang inyong sagot syempre, at isend po ito sa 0908-579-6898. Sa pagbabalik po ng ating programa ay ipagpatuloy po natin ang talakayan tungkol sa diabetes at nutrisyon. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Commandment number 8. Mangoy,
Hinahinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. May tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mang Moy. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, paglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Welcome back po mga kasama dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Ilang taon na ba si Mang Moy? Mukhang malakas pa yung buto-buto niya, kaya pang mag-ballroom dance. Nag-iimbita pa. Nag-iimbita pa. Ma'am Bernie, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan tungkol sa ating topic ngayong hapon, diabetes, gusto lang nating i-acknowledge ang ating NNC's Nutri-Eskwela Community Radio Station, ang Radio Kaimao, tama ba ako? Kaimao from Pandan Antique at sa kanilang station manager na si Arnold tama ba ako? Demihilio. Ayun. Yeah. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malakas na sila kasi na-upgrade ang kanilang facilities. Ang kanilang transmitter. Wow, Baka congratulations. naririnig na sila sa Boracay. Aba. Malapit sila sa Boracay. Baka yung mga turista nakikinig na rin sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alright. Mga kasama pa rin po natin ngayong hapon ang ating panauhin na si Miss Maria Bernadette G. Platon ng Philippine Association of Diabetic Educators na isang clinical dietitian ng University of Santo Tomas Hospital. Ma'am Baded. Oo. May mga ilan po kasi na hindi nila pansin na mataas pala yung kanilang blood sugar level. Opo, parang wala lang. Opo, hindi nila parang binabaliwala lang po. So ano-ano po ba ang mga paraan upang masuri po ito? Sa mga meron ng risk factors na baka nga diabetic na sila, kailangan kahit random blood sugar po, na meron naman mga ino-offer dyan, lalo na may mga sa barangay na nagpapascreening ng blood sugar level. Pumunta lang po Prick ba tayo. yun? Prick lang po yan sa daliri. Oo. Para makitaan nga po na Kasi yung iba natatakot din, Miss Badet. Ang laki kaya nung hiringgilya at saka ang daming kinukuhang dugo. Di ba? Oo. So siguro natatakot sila. So meron na pala, pwede lang. meron po, ngayon nga po may mga needles na po kasi na sobrang nipis at sobrang ikli. Hindi na po natin namamalayan. Halos hindi na maramdaman. Hindi na natin mararamdaman na ikay tinusukan na pala. So yun, pwede ring immediate ang result, no? Pwede po, meron po iba 5 seconds. So, Malalaman babasahin mo na siya na. nung Opo, sa kasama glucose meter. Yun yung glucometer. Glucose meter po. So dapat siguro mga barangay road, bumili na rin nun, ano? Even Mura lang ba siya? Mura lang po. Oo, pwede Meron meron po. mag-invest. Yung iba naman po, kung sakali meron na kayong mga old meters na sa inyo, pwede po natin iswap sa mga ibang companies na nag-o-offer po ng kapalit na bago. Meron po Especially sa mga health center, ma'am, dahil yan talaga pinupuntahan ng mga constituents. Kasi Mas minsan, madaling kung minsan puntahan. diba, tumataas na yung BP. So akala nila BP lang yung problema nila. Hyper lang sila. Yung pala meron na ng kaakibat na Pati na rin sa blood diabetes. So, sugar. oo. Kung halimbawa meron ka naman na ng diabetes, Miss Badet, ano yung gamutan? Paano ang gamutan dyan? Ano yung mga pangunang lunas na maaaring gawin kung sakaling biglang tumaas yung blood sugar? Pag nalaman na po kasi na ikay isa ng diabetiko, re-resetahan na ng gamot. No? Ang tawag po natin dyan, maintenance. So, ibig sabihin, walang mintis ang pag-take nito. Araw-araw. Araw-araw. Hindi porket, ay wala akong nararamdaman, i-hold ko muna ito. Hindi ko muna siya iti-take. Ganun din, no? Kung sakali hindi makontrol lalo lagi ang sugar, ang iba, binibigyan na ng insulin.
Okay. Itong tinuturok na insulin na to para mas mabilis yung aksyon na mapababa din ng ating blood sugar. Ito ba yung binibigay bago kumain o after kumain? Bago kumain, ano? Bago po kumain. Bago kumain. Pero meron po tayo kasi klase ng insulin na pwedeng i-take pwedeng After. before or after. Ang tawag po natin dyan yung mga long-acting insulin. So pagka biglang tumaas ang blood sugar, pwedeng turukan siya ng insulin, ganon? Ang insulin po kasi may oras, no? Aha. Hindi to yung pag ganitong level na sa ganito ang sugar mo, ito ang dami ng units of insulin na ituturok. Kung ikay medyo sanay na sa pagtuturok ng insulin, tuturuan ka ng diabetes educator paano laruin ang pagturok ng insulin. Pero yung agad-agad na malalaman mo na ay pag Mataas ito yung sugar. mataas tapos tuturok ka agad basta-basta, kailangan maturuan mo na ng Okay. ng So, hindi isang siya, specialista. Yung Hindi basta-basta. Miss Badet, di ba kasama ba sa diabetes din yung biglang bagsak naman ng blood sugar level? Opo, ang tawag po natin dyan ay hypoglycemia. So yun, di ba yun din may nangyayaring ganun? Ano ba yun na wawalan ng malay tao? May Ganun iba ba? po nawawalan ng malay. Yung iba po yung parang pinagpapawisan mo na ng malagkit, Malapot. na malapot. Tapos parang biglang nahihilo. So isang reason din na baka sobrang mababa na ang blood sugar. So, anong ano doon? Ang first aid lang po na tuturuan natin ay ang pag-take o pag-inom na merong asukal sa ating inumin. Mga 15 grams o katumbas siya ng 3 kutsaritang asukal o kalahating baso na regular soft drinks, hindi yung soda ha, yung regular soft drinks o kaya kalahating baso ng juice. Pero wag po tsokolate. Kasi Kasi pag mataas ang tsokolate, sugar niya. hindi agad tataas ang sugar mo kasi may kahalo pa siyang taba or fats. Okay. So, kailangan natin mabagal ang immediate, reaction medyo niya. mabagal po reaction. Yung candy, pwede ba yun? Pwede rin po, yung hard sweet candy, Oo, no? Yung hard candy. oo. Pero may mga pagkakataon po, paano kung unconscious na? Yung mababa na Correct, yung oo. nagka-hypoglycemia, mainam po na dalhin agad sa Diretso ospital na, or if ever po na medyo may distansya yung medyo malayo, pupuntahan, pwede po maglagay ng asukal sa ilalim ng dila. So kahit mga 3 teaspoons nga po na asukal sa ilalim ng dila. Kasi on its own matutunaw Yes siya. po. Okay. Pero wag niyo pa inumin na baka Ma-choke. Opo. Oo. Mag-aspirate. Oo, nakakabahala kasi yung mga projection na nabanggit kanina. So, ano yun naman yung mga program kagaya ng Philippine Diabetes Association of Diabetes Educators, opo. Ano naman ang mga ginagawa ninyo at mga Opo. kampanya para mapigilan yung pagdami ng mga diabetic na Pinoy? Opo. So, meron po tayong tinatawag na World Diabetes Day Celebration. So, ito po ay natataon kada Nobyembre. So, ito ginanap po, ginanap noong November, meron po November 9, may November 14. Sa iba, kasi dapat itaon po medyo weekend. Dito po ay meron po mga programa na diabetes education, kabilang po ang screening o pag-check ng blood sugar. Meron din po nutrition counseling, paano pangalagaan ang ating sugat o ating katawan. At syempre meron din po kami libreng konsultasyon sa ating mga doktor. So ito po ay ginaganap namin taon-taon para mailunsad po namin ng kampanya laban po sa magkaroon ng awareness regarding diabetes. Pero meron din po naman tayong 1-week celebration kada July. Every 4th week of July, we celebrate Diabetes Awareness Week. So may kanya-kanyang programa din po sa ating mga diabetes clubs na grupo-grupo po na sumusunod o Tinututukan yun. opo, nagjo-join sila, no? May mga programa po na may contest Oo. na para pababaan ng sugar. Oo. Sa experience nyo ba, Ma'am Badet, mas madaling magkumbinse ng participation sa community level o nahihirapan pa kayong palabasin sila sa kanilang mga lungga, kumbaga? Ang nakakatawa po ngayon kasi dahil grupo-grupo na po sila po nagko-contact okay. So, tinatawagan Nagsishare ng nila. mga experiences, Opo. ano? Kaya Oo. sila po ay iengganyo sa kapwa nilang diabetiko. Hindi lang po ang pasyente mismo, pati ang kamag-anak. Isinasama na. That's Para good. it's a family activity. Kasi nun din pati parang matatanda lang yung
Apektado. Sinasapian kumbaga. Pero ngayon kahit bata pala, no, marami na Tama rin. po Okay. yan. Okay, so recap na tayo ngayong Opo, ma'am. sa episode natin ngayong hapon tungkol sa diabetes at nutrition. Napakinggan nyo naman sa ating discussion ngayong hapon, ang diabetes ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong mundo. At patuloy na dumarami ang nagkakaroon nito. Pati mga Pinoy, marami na rin. Ito ay isang metabolic disorder na nagiging dahilan ng pagtaas ng glucose o asukal sa dugo. Ito rin ang pinagmumulan ng ilang komplikasyon tulad ng pagkabulag, sakit sa puso, hindi paghilom ng mga sugat na humahantong sa pagputol ng mga daliri o paa o maging binti. At yung huling sinabi ni Ma'am kanina, yung erectile dysfunction or impotence sa mga kalalakihan. Upang makaiwas po sa diabetes, makabubuti ang pagkakaroon ng tamang diet, sapat na ehersisyo, panatilihin ang wastong timbang, at kay Romy ng Quezon City. Sabi ba yun? Tama, si Romy. Sige, Ay, hindi. Si Humi- Meng ng Kalamba. Na humihirit pa. Humihirit si Meng. Iwasan na po yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Para sa mga adult, ugaliin ang pagpapasuri ng dugo or fasting blood sugar kada 3 taon at mas madalas pa para dun sa meron na ng risk factor sa pagkakaroon ng diabetes upang mabantayan ang dami ng asukal sa dugo. At nakasama natin ngayong hapon si Miss Maria Bernadette G. Platon, the Treasurer ng Philippine Association of Diabetes Educators at Clinical Dietitian mula po sa University of Santo Tomas Hospital. Maraming salamat po, Thank you Ma'am very Badette. much. At Salamat baka po. Sa meron pa ho uulitin. kayong mensahe? O sa mga diabetiko po dyan, huwag po matakot sa diabetes kasi ito po ay kaya po nating makontrol sa pamamagitan po ng diet, gamot, at lifestyle change. Yun, maiksi Yun. pero makabuluhan. Sweet. Malaman. Oo, maraming salamat po, Miss Platon, Badette. Salamat po. Hanggang sa susunod. Oo. Ngayon naman, Rod, banggitin na Opo. natin yung 6 na nanalo. Aber, sa ating- itong mga nanalo po ng tig 100 pesos na cellphone load na sumagot ng tama doon sa ating tanong na magbigay po ng 2 risk factor sa pagkakaroon ng diabetes. Ang mga sumagot ng tama ay si Glidion Bartolome from Sitio Riverside, Santa Rita, Pampanga. Ang pangalawang winner si Harian Aboos from Purok 5, San Andres, Samar. Katbalogan. Kadbalogan, tama po ma'am. Number 3 ay si Agata Buena from Barangay Sans at Solono, Nueva Vizcaya. Solana. Sorry. All right. From Nueva Vizcaya po. Congratulations, Agata. Pang-apat ma'am ay si Ramil Imperial from 205 Narawan, Masinlog, Zambales City. Yung pang-5 naman ay si Roel Soriano from General Santos, South Cotabato, from Mindanao to. At yung pang-anim ay si Maylene Espiritu from Pulong Buhangin, Santa Maria, Bulacan. Iyon, congratulations po. Luzon, Visayas, Mindanao Kompleto na naman. sila ngayong hapon. Congratulations po sa ating mga winner. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana ay muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. Ma'am, gusto lang din po natin batiin ang Radyo Kalugar. Nag-text po sila sa ating text line. Claveria, Cagayan. Nakikinig daw po okay. sila ngayon. At yung Oo, kanilang si Miss station manager. Atiagan. Opo, si Ma'am Juliet. Ayun. Nakatutok daw po sila ngayon. Oy, maraming salamat. Mga kasama, huwag po kayo mag-aalala doon sa mga may tanong pa. Mga kanutrisyon, maaari pa rin po kayo mag-text po ang inyong mga katanungan sa 0908-579-6898. Dahil kahit wala na po tayo sa ere, ito po isasagutin ng ating resource person na si Ma'am Badette sa tulong po ng ating production team. Dahil yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrition. Muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado. Ganap alas 12:30 ng tanghali dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa DCXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, may bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan. Para
para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council na si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikan sa kalusugan at wastong nutrisyon. Sama-sama tayo mambatet. Oo, Opo. dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. sa malusog